Magandang umaga mga guys. Tayo ay mag-devotion sa umagang ito sa pamamagitan ng Rosby o Roselyn Sarino Villegas. No? Mag-devotion tayo mga guys. Awit tayo sa Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Kaya makapagbigay tayo ng oras sa Kanya. Beautiful Lord, wonderful Savior, I long for you. All of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live up my life through your eyes and captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray. Teach me, mold me, use me, build me. I'll give my life to the builder's heart. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I'll give my life to the builder's heart. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live up my life to your eyes and captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray.
sabi dito mga kapatid sa kanyang mga salita sa umagang ito, no? Sabi sa kanyang mga salita, no? Ang pag-alinlangan nito mas purihin ang Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, manalangin tayo, no? Bago tayo pupunta sa focus ng ating gawain ng pagnilay-nilay ng kanyang mga salita at magbigay ng kaunawaan, no? So, aming Ama sa Langit, Panginoong Hesukristo, salamat sa mga salita mo, salamat sa mga awitin mo sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang sa amin. Sa umagang ito, pinambaya ko sa inyo ang lahat, Lord. Pinambaya ko sa inyo ang pagkilos, ang paggabay mo sa amin, ang lahat ng mga karamdaman, kabalisaan. Sinusurindo namin sa inyo, Lord God, sino man ang nagpapagamot, saan man kami nagpapagamot sa aming mga karamdaman. Sa inyo, Lord God, kami nagtitiwala na kayo, God, ang magbibigay ng kagalingan. Sa inyo, God, kami umasa ng lahat ng mga kagaanan dahil nagmumula sa iyo, Panginoon, ang lahat. Kaya sa inyo kami nagtitiwala na kayo ay may gagawin, kayo ay gagabayan kami sa aming buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, kailangan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagtuturo. Lord, sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mga kapatid, dito tayo sa mensahe ng Panginoon. No? Dahil tayo ay hindi naka-live ngayon, kailangan kasi ng mahaba ng lead, no? Ewan ko may problema ang ang live. Kaya kailangan ating i-video, no? So, purihin ang Panginoon. Sabi nga dito, ngunit si Tomas na itinawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. At ang pamamagatan ko ito, ang pag-alinlangan ni Tomas, mga kapatid. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking kadaliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ng 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumasa inyo ang kapangyapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. So, wag na ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Nakita mo na ako. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. O, di ba mga kapatid? Na ano niyo ba ang kwento? Di ba ang ganda? Kaya wag tayong mag-alinlangan. Si Tomas, gano'n na lang ang pag-alinlangan pero pinapatunayan sa kanya ng Panginoon na hinahanap kasi niya yung butas ng kamay, nung pako, yung ano, di ba? Bago siya manampalataya. Pero alam mo yun, napakabuti ng Diyos at napakapangyarihan niya, no? Sa kabila ng pagtitipon nila, sirado ang pinto pero nakapasok ang Panginoon. Doon pinatunayan ng Diyos na ang pag-alinlangan ni Tomas ay gusto ng Diyos na makilala siya ng walang pag-alinlangan. Kaya sinabi ni Tomas, sige, subukan mo. Hawakan mo ang aking mga kamay. Tingnan mo ang aking mga daliri at hawakan mo ang aking tagiliran. So, ganun na yung pinatunayan kay Tomas. At sinabi niya sa kanya ni Tomas na, ang tagal mo na akong kilala. Mapalad ang mga tao. Di ba? Mapalad daw ang mga tao, walang pag-alinlangan. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip, sabi, ay maniwala ka. Sumagot si Jesus. Sumagot si Tomas. Kasi sabi ni Jesus sa kanya, di ba? Sabi sa 27, at sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Kasi ganun ang sinabi niya sa una, di ba? Kailangan daw niya tingnan ang mga kamay ni Tomas kung may sugat ba ito na nakapako nga ba daw siya o talagang doon daw siya maniniwala. Kaya pinatunayan sa kanya ng Diyos. Pumasok siya sa kanilang silid ng pinagtitipunan na nakasarang pinto.
O paano siya nakapasok? Di ba mga kapatid? So, gano'n na lang ang kapangyarihan ng ating Diyos mga kapatid sa ating mga buhay na nais niya. Ipakilala niya sa atin na kilalanin natin siya nang walang pag-aalinlangan. Kasi sabi dito, no, mapalad. Sabi nga dito, huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nga, sana pinatunayan niya na pinahawak niya sa sinabi ni Jesus. Di ba? Sabi niya, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo na ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So mga kapatid, no? Pinagpala daw tayo. Pinagpala tayo na naniwala sa kanya. Bagkus hindi nakikita. Diba? Dahil yung iba marami kasing pinagpapaniniwalaan na mga wangis. Basta mga kapatid, gawa ng tao. May kapangyarihan ba ang taong gumawa? Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan, no? Naniniwala tayo doon. Ito na nagpatunay sa kanyang mga salita. Mga kapatid, basahin natin sa 28. Sumagot si Tomas. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo na ako? Doon ka pa ba maniwala na makita na dahil kailangan ba maniwala tayo doon sa mga may nakakita tayo na totoong pinakos siya, ganyan, di ba? Doon pa ba lang tayo maniniwala? Sabi sa kanyang mga salita, pinagpala silang hindi nakakakita. Hindi nakakita, gayon may naniniwala. So pinagpala tayo, mga kapatid, na naniwala tayo sa kanyang mga salita. Kahit hindi natin siya nakikita. Kasi sabi sa kanyang mga salita, mga kapatid, maniwala ka sa hindi mo nakikita na ibibigay ng Diyos, na ipagkaloob ng Diyos. Kaya ang buhay na walang hanggang mga kapatid na ino-offer ng Diyos, hindi natin nakikita yun, pero may offer ang Panginoon. Sana sa bawat isa, hindi naman yun sa aking salita. Sabi sa kanyang mga salita, Juan 20:27. Juan 20:27 mga kapatid. Pinagpala silang hindi nakakita, ngunit gayon may naniniwala. Di ba? Wag na nating hanapin pa na kailangan makita pa natin si Jesus sa mga larawan o sa mga gawa ng tao. Nasa puso mo, nasa isip mo, kilala mo na ang Diyos. Hanapin mo sa Biblia, sa kanyang mga salita at ituturo pa. Kaya sabi niya, salamat sa Diyos sa mga naniniwala na kahit na hindi nakikita. Dahil naniniwala sila na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay nasa atin. Kahit man wala tayong pinagpanampalatayaan na kung ano-ano mang mga pero kilala natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Dahil ikaw, ako, templo ng Diyos. Kaya, maniwala ka kapatid. Huwag mo nang hanapin kung saan ka sa harapan mo lang sa buhay mo ang Diyos. Dahil tayo, mga templo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon mga kapatid. Ang sarap ulitin. Pinagpala, sabi ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo na ako? Dinugtungan tuloy ng Panginoon. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Salamat sa Panginoon. No, sa kanyang mga salita, aming Ama sa langit. Panginoong Hesukristo, salamat o Diyos sa mga salita mo sa umagang ito, God. Tungay nga na napakabuti mo, Lord. Daluyan mo ito, Panginoon, ang kapangyarihan ang iyong mga salita. At
bigyan mo ng kapayapaan ng bawat nakarinig at makapagbukas nitong debosyon na ito, Panginoon. Lord, bigyan mo ito ng kapayapaan ang bawat taong nagagulumihanan sa iyong masalita. Naway magliliwanag at magkaroon ng kaunawaan ang bawat isa at maranasan ang kapayapaan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala sa iyo. Ako nagniniwala na kayo ay may gagawin sa aming buhay. Sa inyo ako naniniwala na kayo ay may babaguhin at kayo ay may payapain sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, mula sa karamdaman, sa pangangailangan, sa kabalisaan, kayo po, isinusurindi ko po sa inyo ang lahat. Pagkabahagi-bahagi at mga puot na kung ano-ano man mga pag-iisip ng bawat isa. Sinusurrender ko sa inyo itong lahat, Panginoon, dahil alam kong ikaw ang nakakakita. Lord God, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, sa kapangyarihan mo. Thank you, Lord, sa karunungan mo sa umagang ito, Panginoon. Samahan mo ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming paglalakbay sa mundong ito. Lord, sa iyo kami nagtitiwala na may gagawin ka at ingatan ka at paproteksyonan mo kami sa buong maghapon mula sa aking mga mahal sa buhay hanggang sa aking mga kapatiran. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na aming inaasahan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo ang matas na papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. God bless. Ang pagpalain tayo sa buong maghapon. Bye.